Ang isang malaking pagsubok sa amin nitong November 2020. Wife this aortic stenosis. For having this, she needs an operation. Galing po ako sa pamilya ng saradong Katoliko. Noong time na yon, sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako mag-boyfriend o mag-aasawa ng hindi Katoliko. Hanggang sa isang araw, nakilala ko si Brad Alan. Naging mag-boyfriend kami. Lagi ko siyang niyayaya na magsimba pag linggo. Ano, Lan? Samahan mo ako sa linggo. Simba tayo. Linggo? Itong linggo? Oo. Ako, hindi ako pwede. May lakad kasi kami ni Mami. Ah, ganun ba? Oh, sige. Pasok na ako. Yes. Susunod na lang. Hello, Lan? Ano ba? Di ba may usapan tayo? Nasamahan mo akong magsimba? Ngayon na ba yun? Wala akong naka-planchang damit eh. Late na rin naman tayo eh. Next time na lang. Ang dami niyang mga palusot hanggang sa isang beses, niyaya ko siya nung mahal na araw yun. Niyayaya ko siyang magbisita iglesia. Naipagtapat niya sa akin na hindi pala siya Katoliko. May pabautismo na kasi ako sa MCGI. Hindi na ako Katoliko. Kailan pa? Kaya pala ayaw mo ko samahan sa pagsisimba. Pero nung mga time na yun, tinanggap ko na lang. Nabigyan kami ng pagkakataon na makapunta sa Dubai. At doon sa Dubai, doon na rin kami nagpakasal. Nung nandun kami sa Dubai, madalas kaming magtalo. After ng work, dumidiretso siya dumalo ng prayer meeting. Lalo na kapag dumadating ang Biyernes. Ngayon, sinabi niya sa akin na, Kung gusto mo umakasama palagi, sumama ka sa akin sa lokal. pinagbigyan ko siya. Doon pumasok sa isipan ko na siguro it's about time. Nabuo ko yung pagdalo ng doktrina at nabautismuhan ako sa Dubai din. Nung nabautismuhan ako sa Dubai, nalaman ng mga kamag-anak ko sa Pilipinas, sa Amerika, na nagpalit ako ng relihiyon. Iyon yung time na galit sila sa akin. Pero sa kabila ng mga sinasabi ng pamilya ko, tumahimik lang ako at nagpatuloy ako sa pagdalo sa mga pagkakatipon. Dito sa Singapore, nabigyan naman kami ng pagkakataon na makakuha ng trabaho. Nagkaroon si Brad Eli ng isang paksa noon tungkol sa mga miyembro na dapat, kung pareho kayong miyembro ng MCGI, dapat ay kasal kayo sa iglesia. Pumasok sa isip ko na magpakasal kami sa Pilipinas at imbitahin ko ang mga kamag-anak ko na dumalo sa kasal namin para kung makapakinig na rin sila ng paksa at the same time. Hanggang sa nangyari nga yung kasal namin ni Brad Alan at naging maganda naman yung resulta niya. Iyon na, tuloy-tuloy na yung magandang pakikitungo nila kay Brad Alan. Dumating ang isang malaking pagsubok sa amin nitong November 2020. Your wife has this aortic valve stenosis. For having this, she needs to undergo operation. Pero dito kasi sa Singapore, napakamahal ng operation. So, nagdesisyon kami ni Brad Alan na umuwi na lang sa Pilipinas para doon isagawa yung operation. Nung nasa ospital na, wala akong ginawa kundi manalangin. Hanggang sa time na nasa stretcher na ako, ipapasok nila ako sa operating room, naiusal ko. Ama, ingatan niyo po ako. Kung kalooban niyo po na magising pa ako pagkatapos ng operasyong ito, ipinapangako ko po na papasok po ako sa pagmamanggagawa. At awat tulong ng Diyos, nalagpasan ko yung operation. Magandang araw, Doc. Thank God. Successful ang operation ng asawa mo. Salamat sa Diyos. Tunay na napakabuti ng Diyos dahil
Sa kabila ng marami kong pagkukulang, ay binigyan pa rin niya ako ng pangalawang buhay. Awat tulong ng Diyos, ngayon ay kasama ako sa Level 1 trainees at patuloy na nakakaganap bilang song secretary. Ako po si Sis Julie Patag at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.